Hello, Sagittarius! Ito yung reading mo for the month of November. Ano yung mga paparating, yung mga dapat malaman, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, Sagittarius. Wait lang guys. Meron lang ako ayusin. Pause ko lang. Sorry. Ayan. Maraming salamat Sagittarius sa laging panonood ng mga readings ko. Sobrang malaking tulong and na-appreciate ko po yung lahat ng inyong share, comments, and likes. Pakibasa na lang yung mga details nakasulat sa description or sa pinakadulo para dun sa mga interesado sa private personal readings. Hindi ito for sure tutugma lahat-lahat sa iyo, Sagittarius. Keep in mind na ito ay para sa mga nakararami. Hindi ito personal reading. Kung hindi tumutugma sa iyo, wag ipilit, no? Ibig sabihin lang, it's not for you. Diamond. Diamond, bongga. Ano yan? Mukhang may marireceive ka dito, ha? Oh, very special. Baka naman yung iba, literal na diamond yung ma-receive nyo. Diamond ring, o engagement na baite, o ewan ko. Basta merong, ano, precious gift na matatanggap ka ngayong November. Material man yan, guys, o hindi. No? Okay. Merong something na kailangan pagtuunan mo ng pansin or mangyayari na related sa career, sa trabaho. Meron ding related sa friendship daw eh. Friendship sa kapareho mong sex. Yan. Ano man ang sex ninyo. Kahit na anong gender po ninyo. Meron something dito na related sa mga friendships. Yan. Uy, nakahugot ako ng month card. Hindi kasali to eh, pero baka importante kaya sumisingit si August, no? Ano na lang, dagdag natin yan. Baka may importanteng parating sa isa month na August, ina-advance na. Baka talagang sobrang importante, ano? Uy, mukhang may mga fears, worries, and tense situations ngayong November. I hope wala namang mga bagay na kinakatakutan mo na mangyayari. Or yung mga tipong magdudulot sa iyo ng anxiety. Or mai-stress ka, matitense ka. Yan. Kaso lang, hindi naman natin kontrolado guys kung ano yung mga darating sa atin. By the way, etong reading na to pwedeng nakaraan na sa inyo or pwedeng nagaganap or magaganap pa lamang. Wala rin akong control pagdating yan sa mga ganyang bagay. Balasahin lang muna natin maigi, Sagittarius, no? Unang card mo dito is reaching your destination. Ay, ang ganda. Your light is shining brightly. Parang ano lang, shine bright like a diamond. O diba, parang ganun, may diamond tapos your light is shining brightly. Shine bright like a diamond. Parang ganun eh, no? Ano pa? Navigating by the stars. Follow your bliss. Uy, ganda. Sige, pag-usapan natin mamaya. Tignan muna natin lahat. Meron ka ring traveling lightly. Simplify your life. Valiant courage. Take action with passion. Mala ano to ha? Mala Knight of Wands. Wow! Malapit nang magkaroon ng conclusion kung ano man ito ngayong November if you're expecting something, Sagittarius. Mararating mo na daw yung destination na gusto mo eh. O baka yung iba dito, kung meron kayong gustong puntahan, literal ha. Kasi pinag-uusapan destinasyon. Pero hindi naman always literal na destinasyon na pupuntahan. Basta ang nafe-feel ko lang dito, you will reach a successful
outcome, conclusion dito sa kalagayan mo, sitwasyon mo, or ano man itong path na tinatahak mo. Pero pwedeng iba talaga, pwedeng halimbawa, dream destination mo makarating ng Japan or kung saan man. Pwedeng yun, na talagang makakarating ka doon sa pupuntahan mo. At saka ang maganda rito, your light is shining brightly. Ibig sabihin, magsasucceed ka, magiging parang glow up kasi your light is shining brightly sobrang lakas nung pwedeng ganun kaganda yung energy na ini-emit mo, ganun kalakas, or talagang kumikinang ka na parang tagumpay ka and blooming ka, glow up, no? Ang ganun. Nagliliwanag ka. Ang ganda naman. So, pwedeng nasa spotlight ka, ganun. All eyes on you ngayong November. At saka may pag-navigate talaga, guys, Uy, hindi naman sa pag-aano kung papansinin mo lahat itong cards mo, Sagittarius. Parang lahat ito may kinalaman sa journeying. Kabayo, road, ayan, may path dyan Parang may kinalaman sa kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon or ano man itong path na tinatahak mo sa ngayon. Pwedeng yung iba, meron kayong path na tatahakin na panibago siguro ngayong November. Or magko-continue kayo dyan sa path na yan hanggang ma-reach nyo nga yung iyong destination. Magkaka-relate naman yung mga cards mo. You are courageous with the Valiant Courage card. Ayan, parang mala Knight of Wands. Nakikita ko na very passionate ka, kaya hindi naman siguro imposible na ma-reach mo yung iyong destination ngayong November. Bago matapos ang taon, follow your bliss. Ayan, nakikita ko dito. Parang gamitin mo, meron something like guide, di ba yung mga stars kahit nung unang panahon pa lang ginagamit na nila yung pamamaraan sa pag-navigate kasi hindi pa ganun ka-developed yung technology dati, hindi pa ganun ka-high-tech, wala pa tayong mga, kung ano yung mga meron tayo ngayon na ginagamit sa pag-navigate like GPS, compass, no? Siguro even before na-invento yung mga bagay na yun, meron na mga ginagamit yung mga tao para makapag-navigate sila, which is yung stars. So sa tingin ko, sundan mo yung mga pangarap mo. Ewan ko yun lang yung nafe-feel ko dito sa card mo. Sundan mo itong mga pangarap mo. And nakikita ko na marireach mo Meron at meron ka ditong marireach na pangarap mo or goal. By November. Kasi November yung pinag-uusapan natin dito. Sa tingin ko nga yun yung pinaguhugutan mo lahat ng iyong courage, no? Pagpupursige, bakit 'di ba? Yung fighting spirit mo, lahat inspirasyon mo, yun yung ginagamit mo Kaya kung ano man itong sinisimbolize ng stars ngayon sa buhay mo, yan yung gamitin mo na compass patungo doon sa habang binabagtas mo itong path na ito na pinagdadaanan mo hanggang ma-reach mo yung destination mo na yun. At paano pa makakatulong is traveling lightly. Simplify your life. Huwag mong i-encumber yung sarili mo ng mga bagay na magpapabigat dito sa journey mo. Maging practical ka, maging wise ka, maging minimalist ka. Whatever na hindi ganun sa tingin mo na kailangang bitbitin, dalhin, anything na makakapagpabigat dito sa tinatahak mong path sa journey na to, yun yung dapat mong i-get rid. Kasi di ba pagka halimbawa may trip tayo, unless ikaw talaga yung tao na vain, siguro dadalhin mo lang yung hindi mo naman dadalhin yung buong bahay mo, hindi mo naman dadalhin yung buong aparador mo, baol, hindi mo naman dadalhin lahat yan, syempre. O, halimbawa mag-stay ka doon ng mga 3 days, siguro kahit yung bahay mo, isang buong kwarto yung sapatos mo. Siyempre, dadalhin mo lang yung kailangan mo. Yun yung pinaka-message nito
na hindi natin i-burden yung sarili natin ng mga hindi dapat. Mapa-enerhiya man yan, mga bagay, kung ano-ano, hindi ko alam. At ito yung valiant courage mo na mag-ano ka, nasundan mo itong passion mo. This is taking action with passion. Kaya ginagawa mo to kasi yun yung passion mo eh. Ito talaga. Ito yun, yung star na sinasabi ko dito, yung sinisimbolize ng stars dito. Which is yun yung iyong fuel, yun yung iyong compass. Yun yung magiging liwanag doon sa daan mo eh. Yun yung tinatanaw-tanaw mo eh, na gusto mong puntahan. Okay? Para yun ma-reach mo yung destination na sinasabi dito. By November, ha? Kung talagang gusto mo yung ma-reach by November, yun yung gagawin. Yun yung suggestion sa iyo ng cards natin. And hugot pa tayo. Pagpasensyahan nyo na guys yung boses ko kasi sa dami ng mga readings ko, tapos yung mga umiinom ako ng malamig, matatamis, wala na ako ng boses. Tsaka pag nagbasa ako guys, tuloy-tuloy hanggang malobat yung pang-record ko. Kaya minsan kinakapos akong pahinga eh, kasi parang gusto ko pag nagre-read ako dire-diretso. Pag naputol yun, parang nawawala yung momentum ko. Ganon. Ayan. Kaya may mga times talaga di natin maiwasan, may mga distractions. Okay. Ay, meron kang Taurus energy. Meron kang Taurus, Cancer energy. Meron ka ring Leo and Virgo energy. Tas sa bottom ng deck mo, you have another water sign energy, which is the Page of Cups. Maaaring nahihirapan ka or mahihirapan ka dito sa path na tatahakin mo, pero siguro paghugutan mo na lang ng lakas yung sinasabi kung ano yung sinisimbolo ng stars ngayon dito sa sitwasyon mo. Kasi hanggang dito sa Five of Pentacles mo, nakikita ko may bakas dito ng paghihirap, struggling. Possible na financial related. Pwedeng iba sa inyo, makaranas kayo ng loss or something, basta loss or lacking na meron kayong feeling niyo madaming kulang or may malaking kulang sa buhay ninyo. Pwedeng may ganon. Yung iba pwedeng makaranas kayo ng abandonment, isolation, or yung period ng pagiging rejected, walang dumadamay, walang gustong mag-welcome sa inyo, tumulong, parang ganun. Yung bang feeling miserable ka tapos alone ka, parang ganun yung feeling. Oo, parang meron something dito about rejection. Mukhang may mare-reject dito. Either ikaw yung magre-reject or ikaw yung mare-reject. Halimbawa, nag-a-apply ka, tapos hindi ka nakapasa, na-reject ka. Pwedeng ganun. Pero marami kasing forms ng rejection eh. Example ko lang yun. Either ikaw yung mare-reject or ikaw yung magre-reject. No? Merong matu-turn down, may hindi matutulungan, mga ganyan-ganyan. Hindi tatanggapin. Nakikita ko rin na may realization ka with the Four of Cups. There is a sudden realization dito. Suddenly na bigla ka na lang mafe-feel mo na lang na okay. Bigla ka na lang naging aware. And nakikita ko na mas pipiliin mong maging happy. Mas pipiliin mo na lang maging happy, tanggapin mo na lang ng buong buo sa kalooban mo. Siguro, this is learning how to appreciate. Kasi pwede kasing nung una hindi na-appreciate netong tao na to, whether ikaw to or yung tao na nakakadil mo. Siguro yung parang napagtanto mo na hindi mo man gusto yung mga bagay-bagay, hindi mo man na-appreciate tong mga bagay-bagay na meron dito sa paligid mo, bagay man yan or hindi.
Parang ano mo na lang na instead na maging ungrateful ka, maging unhappy ka, parang ano mo na lang, paka-matured ka na lang, natutunan mo na lang din tanggapin, hindi appreciate kahit naman hindi talaga yun yung gustong-gusto mo. Yun yung nafe-feel ko rito. Okay, learning to avoid conflict. Nakikita ko dito na instead na patulan, gatungan, mga ganyan, irerespeto na lang yung bawat isa para lang maiwasan na lang yung mga conflict, problema. Ano yan agreeing to disagree yan, yung ganyang energy. Tatry na lang unawain din siguro. Tatry na lang mag-adjust, magbigayan, parang ganun. O pwedeng yun yung solution din sa conflict kung may conflict. Kasi parang may conflict dito Siguro parang ang pinaka-payo na itong card na ito is para maiwasan yung mga ganyang misunderstandings, conflict. Siguro matuto na lang igalang yung isa't isa kung ano man yung mga pagkakaiba-iba ninyo, ano man yung mga imperfections ninyo, mga issue ninyo, mag-agree to disagree na lang, no? And then, you have 10 of Pentacles. Wow! So, nakikita ko dito is stability. Kung may negosyo ka, this is a good sign. Or kung may relationship or family, nakikita ko dito na sama-sama, tulungan. Solid. Solid yung samahan dito Solid yung samahan. Yun yung nafe-feel ko. Matatag itong relasyon na to, marriage na to, pamilya na to, career, samahan or anything, no? Kumbaga mafe-feel mo na secured ka dito sa relationship na to, sa tao na to, or kung ano man to, job ba to, kung ano man yung tinutukoy niya sa'yo. Pwedeng this is something na magtatagal, oo, pang long term, itong success na to, itong stability na to. So maganda to kung ma-achieve mo ito. This is something na talagang sinisecure yung future, pinaghahandaan, binild ng matagal, okay? Matagal bago mabuo. Yan, kung ito ay bagay na pagsusumikapan mo. Kumbaga, worth it, matagal, pero solid no? Yan, parang ganon yung nafe-feel ko na energy. Tapos sa bottom ng deck mo, pwedeng may kawalan ng harmony pagdating sa relationship. Pwedeng magkatampuhan. Yun na may napipil ko. Hindi naman sobrang serious nito. Pwede lang may ma-disappoint, magkaroon ng LQ, tampuhan. Yan. Yun lang naman. You could be dealing here with someone who is younger than you or mas bata ka sa kanya, or may pagka-immature yung person na nakaka-deal mo rito. Kahit na halimbawa mas matanda siya or mas may edad siya, pwedeng immature siya. Hindi ganun kasing stable ng emotional mo. Ayan. Tingnan na natin yung love life mo, Sagittarius. Love life mo ngayong November. Separation, date, chaser, at saka palm tree. Uy. Pwedeng hiwalay na kayo na itong person na to. Hindi ko alam kung kakahiwalay nyo lang or on the verge of separation. Pag sinabing on the verge, pwedeng malapit na. No? Depende yan Pwede kasing sabi ko nga, yung iba sa inyo baka tapos na to, yung iba nangyayari pa lang, yung iba mangyayari pa lang. Magkakaiba po tayo ng timing. Sa kung ano yung mga dumarating sa buhay-buhay natin, magkakaiba yan. Kunin nyo lang aning tumutugma. Pwedeng hiwalay na kayo pero parang gustong maghabol. May energy dito ng gustong maghabol. May energy dito ng namimiss ka pa rin netong person na to. Merong energy dito na iniisip ka pa rin niya, hinahanap-hanap,
At merong energy na gusto niyang bumalik, maghabol. Pero parang may energy dito ng yung isa sa inyo nakikipag-date na eh. Oo. Pwede ngang yung isa sa inyo may nakilala na kayong bago and nakikipag-date kayo doon. Kaya lang meron ditong past person na gustong bumalik. Oo, hahabulin ka. Pwede kang habulin itong person na to. Hindi niya siguro, hindi niya matake yung thought na inabandona mo na siya. Hindi niya matanggap. Until now, pwedeng ganun. Sagittarius. Pero ikaw kasi, you are the person who is seeking for a stable partner, a secured na relationship. Parang yun kasi yung goal mo eh, na hindi ko alam kung ano bang naging problema nyo netong past person, kung feeling mo ba is wala sa kanya yung mga goal mo na yan sa isang relationship. Okay. Being this person na meron kang bagong ka-date dito, it could be na kinakakitaan mo itong bagong person na nakaka-date mo na mas malaki yung chances na mas secured yung relationship mo with this new person. And may growth or mas flexible yung sama nyo or itong person na bago. Yan. And tingnan na natin yung so yung mga nakaka-deal mo dito ha, merong Taurus, may Cancer, Leo, Virgo. Yes. Yun, yung mga sinabi ko. Tingnan natin yung mga payo sa iyo. Okay, baka itong November may mamimit kayong bagong person makaka-date ninyo. Kaso lang yung ex is nasa background pa rin and nagbabadya na maghabol. Yarn. Taray. Tingnan na natin yung mga advice. Ask your angels. Always ask for guidance sa divine. Ano man ang tawag mo dito sa mga divine beings na to na humihingi ka ng gabay. Ayan. Mafe-feel mo naman yung guidance nila eh, kung nagdadasal ka, no? Meditation brings answers. So, ayan, nandito yung mga bagay na kailangan mo munang pag-isipan, siguro. I-meditate mong mabuti, pagmuni-munihan mo. Pwedeng naghahanap kayo ng mga kasagutan eh. And minsan, yung divine yung nakakasagot doon. Kaya makikipag-communicate ka sa divine, magdadasal ka, mag-ask ka ng guidance para matulungan ka nila dito sa bagay na pinagdidesisyonan mo or kung ano man itong bagay na pinagmumuni-munihan mo, naghahanap ka ng signs, kasagutan, mag-pay attention ka na lang doon sa mga ipapadala sa yung mga signs mula sa divine. Since yan naman yung hinihingi mo, And meron kang no need to worry. Ayan, maaaring ito yung sagot, Sagittarius. If you are praying, asking for guidance, confirmations, kasagutan, parang ito yung pinapadalang sagot sa iyo. Ang mensahe sa iyo is wag ka daw mag-alala as of now. As of now, ha? Wag ka na mag-alala tungkol doon. Yun yung pinakasagot sa iyo. Kasi magkakaroon na ng solution doon sa problem. And ang pinakamaganda niyan is a peaceful resolution yung magaganap dito. So, whatever the issue is, whatever the situation is, you don't need to be anxious, overthink, kasi maayos din ang mga bagay-bagay in a peaceful manner. Diba? So, it's nice to hear, to know na ganun yung magiging outcome. And kunin na natin yung closing na mensahe. Ayan yung nahugot natin. Ang sabi dito, learn from the way the wildflowers grow, Matthew 6:28. And ang pinaka-message for you is, our lives have seasons. One day, you will look back on this time and realize it happened in order for you to grow. So, my own interpretation about this is, lahat tayo dumadaan sa process.
Lahat tayo may mga seasons ang buhay natin, nag-iiba-iba. May mga times na dumarating tayo sa isang season, hindi tayo prepared doon sa season na yun. But we have to experience anyway kasi it's part of our life, it's part of our journey. And we should always be thankful na nangyari sa atin yun. Because maybe, there is a specific reason bakit mo pinagdaanan yun. It may be, kailangan mong matutunan yun. Gusto ni Divine na maintindihan yun. Gusto niyang maintindihan mo yun. Or gusto niya maging stronger ka. Kumbaga, it's part, all of those, the good and the bad na na-encounter natin sa bawat season na dumadaan sa buhay natin, sa journey natin, is importante. No? And merong purpose yun. It's for you to grow. So, there is no need na maging bitter tayo. Okay? Siguro, it's about appreciating the good and bad doon sa journey ng mga naranasan natin. I love you, Sagittarius. Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.